Maligayang pagbabalik sa Sine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa bagong guro sa isang maliit na nayon na may nawawalang estudyante. Nadiskubre niyang walang pakialam ang mga otoridad kaya siya na mismo ang lumutas sa misteryo. Ang pelikulang ito ay ang South Korean action thriller film na ipinalabas taong 2018 na pinamagatang The Villager/Ordinary People. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang pelikula kung saan ang dalagitang nagngangalang Han Soo-yeon ay naglalakad mag-isa sa gitna ng kadiliman ng gabi. Isang kotse ang nakasalubong niya sa daan at doon na ito naglaho. Samantala, si Yok Gi-chol ay isang dating boksingero at ngayon ay kasalukuyang coach ng isang boxing team, na nalamang may nagaganap na korupsyon sa asosasyon ng boxing kaya gusto niyang umalis. Nakaaway niya din ang vice-chairman ng asosasyon dahilan ng tuluyan na itong natanggal bilang coach. Matapos nito ay pinadala si Gi-chol sa isang maliit na nayon para magturo, bago pa makarating bigla itong nasiraan sa daan. Tumawag siya ng gagawa ng sasakyan at nakita niya sa tabi ng kalsada ang larawan ng nawawalang dalaga. Maya-maya pa dumating na ang kumpanya na tinawagan niya para sunduin ito. Pagdating nila sa nayon may nakita siyang mga kabataang babae na tila may pinagtutulungan. Ang dalagita ay si Kang Eugene na may gawa ng mga poster para sa nawawalang kaibigan, pero sinisira lang ito ng mga kaklase niyang bully sa paaralan. Dumating doon si Gi-chol na inakalang pinagtutulungan si Eugene pero mas siga pa pala ito sa mga batang bully. Ganun pa man nakita ni Gi-chol ang kaibigan niyang pulis na nakatira doon na si Dong-soo. Matapos nito binisita ni Eugene ang lola ng kaibigan para dalhan ng gamot dahil nag-iisa na lang ito matapos mawala ni Soo-yeon. Nagtungo siya sa silid ng kaibigan at naalala ang mga masasayang sandali na magkasama pa sila noon. May nakita din siyang bagay sa tabi ng litrato nila. Nang gabing yun habang nagpapawi si Gi-chol, may nakita siyang kakaiba sa labas. Isa kasing negosyante ang ginagamit ang mga menor de edad para magtrabaho sa kanilang pinapatakbong bar. Samantala, pauwi na si Eugene sa mga oras na yon nang may misteryosong lalaking sumusunod sa kanya. Buti na lang may dumating na bus kaya nakaligtas ito na wala siyang kaalam-alam. Kinabukasan, ipinakilala na si Gi-chol sa mga kapwa-guro ng paaralan kung saan siya magtuturo ng sports. Nakatabi niya sa upuan ng tahimik na guro ng sining na si Ji-sung. Sa kanya din iniatas ng principal ang paniningil sa mga estudyanteng hindi nakakapagbayad ng matrikula, kaya nagpunta ito sa kantin para hanapin doon isa-isa ang mga bata pero hindi siya pinapansin ng mga estudyante. Dumating din doon si Kim Ki-tae ang nagpapatakbo ng paaralan at isang politiko. Ipinakilala si Gi-chol ng principal bilang bago nilang guro na dating boxing champion. Habang sa gilid na pag-alaman ni Eugene na siya ang magiging bago nilang guro, pero tingin sa kanya ng bata mukha itong mafia. Nang makita din siya ni Gi-chol sinundan niya ito dahil mayroon din siyang natitirang kulang sa paaralan na magiging dahilan ng hindi ito makakagraduate. Nang tanungin niya ang kaklase nito na si Soo-yeon dahil may malaking utang ang bata sa matrikula, hinala ni Gi-chol na naglalayas ito kaya nagalit si Eugene sa kanya na lubhan niyang ipinagtataka. Dahil din sa ginagawang paglalagay ni Eugene ng larawan sa bulletin ng paaralan, pinagalitan siya ng homeroom teacher at pinagsabihang huwag nang mag-aksaya ng oras sa batang naglayas at asikasuhin na lang ang sarili. Nakita naman siya ni Gi-chol kinalaunan na tumatakas sa klase. Nang ipagpatuloy niya ang paghahanap sa mga hindi nakakabayad ng matrikula sa bayan, nandoon din si Eugene hinahanap ang natagpuan niya sa silid ng kaibigan at nakita ito ng guro. Kinalaunan habang naglalaro siya sa isang claw machine, nakita din siya ng bata na nawuwerduhan sa kanya at pinagpatuloy ang paghahanap. Nadaanan naman ni Gi-chol ang pangungumpanya ni Kim Ki-tae. Nakita niya ulit doon ang bata kaya sinundan niya ito kung saan natagpuan na ni Eugene ang hinahanap na isa palang bar na pinagtatrabahuan ng kaibigan bilang part-timer. Nagtanong siya sa loob sa kung nakita nila ang nasa larawan ngunit pinapaalis siya ng mga naroon. Nang sundan siya ni Gi-chol umakyat ito sa itaas buti na lang nailigtas siya ng guro sa mga bantay sa lugar. Ayaw pa sanang umalis ng bata kaya pinilit na siya ni Gi-chol dahil masama ang pumupunta sa ganoong klaseng lugar. May lumabas namang babaeng galing sa loob, ito ang tinanong nila pero hindi kilala ng babae ang bata at inirekomendang tanungin na lang ang nagngangalang Lisel ang may hawak ng mga babaeng nagtatrabaho sa bar. Samantala, ang mga nakakataas ng pulis ay nakakatanggap ng suhol mula sa nagpapatakbo ng bar, dahilan ng nagagawa nila lahat ng mga ilegal na gawain.
Nang pauwi na din si Gi Chol kasama si Eugene gustong makausap ng bata ang nagngangalang Lisel, sumang-ayon ang guro pero kailangan na muna nilang umuwi dahil nag-alala siyang baka hinahanap na ito ng magulang niya. Hindi na nagpahatid si Eugene sa mismong bahay nila at maglalakad na lang, ngunit habang pauwi na ito sinundan siya ng isang kotse na inakala niyang wala lang, subalit huminto ito sa unahan. Nakaramdam na ng takot si Eugene kaya tumakbo na ito pero hinabol siya ng isang lalaking mula sa kotse at pinatulog gamit ang kuryente. Nang mapansin ni Gi Chol na naiwan ang telepono ng bata sa sasakyan, binalikan niya ito at naabutan ang tangkang pagdukot sa estudyante. Nang paparating na siya nagmadaling umalis ang kriminal at agaran niya ding dinala si Eugene sa ospital. Dahil sa walang nakitang galos sa bata aalis na ang mga pulis. Pero inihayag ni Eugene na baka may kinalaman ito sa pagkawala ng kaibigan niya. Sinabi lang ng pulis na mag-imbestiga sila pero wala itong ginagawa sa kaso habang naririnig ito ni Gi Chol. Pag-alis ng mga pulis tinanong niya kay Dong-soo kung bakit tila hindi iniimbestigahan ng kaso, kailangan daw mag-file ng report na manggagaling mismo sa malapit na kamag-anak. Agarang gumawa ng hakbang si Gi Chol, pinuntahan niya ang lola ng bata upang maayos na makapag-file ng report sa nawawalang apo nito at ibinigay niya sa kaibigang pulis ang kopya para makapagsimula na ng investigasyon, ngunit tila tumatanggi ito kaya lumabas na siya ng kotse dahilan ng sinabi niyang aasikasuhin niya ito agad. Pagbalik ni Gi Chol sa paaralan nakausap niya ang homeroom teacher ni Soo-yeon, napansin niya ding walang pakialam ang guro sa bata dahil iniisip nitong naglayas lang siya ng bahay. Gusto pa sanang umapila ni Gi Chol pero inawat na siya ng kapwa guro at pinaliwanag ang normal na sa mga kabataan ngayon ang paglalayas. Nang makita niya si Eugene kinausap niya ito upang pagsabihang wag nang bumalik sa bar at nag-report na siya sa pulisya. Sinabi ng bata na kahit mag-report pa siya sa pulis wala pa ding mangyayari. Gusto lang naman sana ni Gi Chol na wag na ulit itong mapahamak pa ngunit matigas ang ulo ng bata. Pinagalitan naman si Dong-soo nang nakakataas sa kanya dahil sa pinasok niyang kaso, pinipigilan pala siyang mag-file ng report patungkol sa kaso ng batang nawawala. Sa paaralan nakita ni Gi Chol na kasama ni Eugene ang guro ng sining, napansin niya ding may naninigarilyo sa loob ng banyo, ngunit nang puntahan niya ito walang gustong umamin sa ginawa kaya hinanap niya ito sa loob. Laking gulat niya na lang nang makitang may nakakabit na camera sa loob. Sakto din pinatawag siya ng principal para sana i-report ang nakita pero pinagalitan ito sa pag-file niya ng police report sa estudyanteng nawawala dahil ayaw nilang masangkot ang paaralan sa problema na pwede nitong ikakasira at binigyan siya ng warning. Ganun pa man sinuri ni Gi Chol ang nakuhang camera, napag-alaman niyang ang guro ng sining ang naglagay doon. Pagbalik niya din ng opisina nakita niya ang damit na suot nito. Nakita niya ding naiwang bukas ang laptop ni Ji-sung at nang buksan natuklasan niyang may usapan ng guro at si Soo-yeon nung araw bago ito nawala kaya hinala niyang may kinalaman si Ji-sung sa pagkawala ng estudyante. Agaran niyang tinawagan si Eugene pero ayaw siyang sagutin dahil may sundo ang bata, nang tawagan niya din ang kaibigang pulis kasalukuyan din itong pinapagalitan. Maya-maya pa nakausap na ni Gi Chol si Eugene, pinaalam niya ang nadiskubreng may kinalaman si Ji-sung sa pagkawala ni Soo-yeon subalit kasalukuyan niya pala itong kasama ngayon. Nang malaman ni Gi Chol na magkasama sila nagbili na lang siyang ipaalam kung nasaan sila upang masundan niya ito, napahinto sila saglit sa stoplight na mayroong pulis sa kabila pero hindi nagawang makahingi ng saklolo ng bata. Nagtataka din siyang maling daan ang tinatahak nila na dapat patungo sa bayan. Sinabi ng guro na dadaan lang daw muna sila sa bahay nito na agaran naman niyang pinaalam kay Gi Chol. Habang nasa biyahe sila nakita ni Eugene ang nakalagay sa susi ng guro na pagmamay-ari ng kaibigan, tinanong niya kung nagkausap ba talaga sila ni Soo-yeon nung araw na mawala ito, subalit bigla na lang siyang hinampas ng guro. Nang magising si Eugene na nasa bahay na ni Ji-sung nakita niya doon ang cellphone ng kaibigan, pero itinatanggi ng guro na may kinalaman siya sa pagkawala nito hanggang sa dumating na din si Gi Chol sa labas na naghahanap ng madadaanan. Nang marinig ito ni Ji-sung balak niya sanang itago ang estudyante pero nakita siya ni Gi Chol sa salamin, sinira na nito ang pintuan para makapasok at pinatikim ng kamao ang guro. Nang mailigtas na niya si Eugene inalam ni Gi Chol kung anong ginawa niya kay Soo-yeon. Nagmamakaawa ang guro na wag isumbong sa pulisya at sasabihin niya ang lahat. Ikinwento nitong nung gabing iyon nakatanggap siya ng mensahe mula kay Soo-yeon, sinundo niya ang estudyante na puro galos pero bumaba ito ng sasakyan dahil may pupunta daw sa kanya, nang balikan niya si Soo-yeon at hinanap cellphone na lang nito ang natagpuan niya doon.
Tinanong siya ni Gi-chol kung bakit hindi siya nag-report sa mga pulis. Sinabi nitong baguhan lang daw siya sa paaralan at natatakot siyang masangkot sa gulo. Bigla namang may dumating na pulis sa labas na ikinagulat na lang nila. Nag-report pala si Eugene dahilan ng makulong ang guro, ngunit napansin ni Gi-chol na wala pa ding ginagawa ang pulisya sa kasong ini-report niya. Sa labas nakausap ni Gi-chol ang kaibigang pulis para sana malaman ang usad sa kaso, ngunit nalaman niyang hindi pala nito ipinasa ang kaso dahil utos daw ito ng nakakataas at wala siyang magagawa. Pinaalam ng pulisya sa nagpapatakbo ng club na si Byung-do ang nakuhang ebidensya sa estudyanteng nawawala. Nang malaman ito ni Kim galit na galit siya dahil maaari itong ikakasira ng kanyang kandidatura at pangalan, dahil din sa pangingialam ni Gi-chol tinanggal siya ni Kim sa paaralan. Hindi pa din tumigil si Eugene sa paghahanap sa kaibigan, nakatanggap naman ang tawag si Gi-chol mula kay Dong-soo na natagpuan na ang nawawalang estudyante ngunit patay na ito, dumating din doon si Eugene na umiiyak nang malaman ang sinapit ng kaibigan. Matapos nito hinatid na ni Gi-chol ang bata pa uwi, pero dumiretso na sila sa ospital matapos mabalita ang isinugod doon ang lola ni Soo-yeon. Samantala, ipinuslit naman ni Dong-soo ang ebidensya para mag-imbestiga ngunit nahuli ito sa CCTV. Nang may nakuha ang pulis pinaalam niya agad kay Gi-chol na may kinuntak ang bata na nagngangalang Lisel subalit may umatake sa kanya. Agarang nagtungo si Gi-chol sa bar habang naiwan naman si Eugene sa ospital. Hinanap niya doon si Lisel at nang makita kinausap niya ito, pinaalam niyang natagpo ang patay si Soo-yeon na ikinagulat nito. Ikinwento ni Lisel ang nangyari na isang mang-aawit ang bata sa club bilang part-timer. Nagpaalam ito sandali para makausap ang lola na may karamdaman. Nang makita siya ni Kim humingi ito ng tulong sa kanya at pinaalam na isa siyang estudyante dahil kailangan niyang umuwi ng maaga, nagulat din si Kim sa nalaman na isa lang pala itong menor de edad. Pinagalitan niya ang tagapamahala ng bar na si Byung-do dahil gumagamit sila ng mga estudyante hanggang sa nakarinig na lang sila ng ingay. Tumakas pala si Soo-yeon sa binabalak sa kanya pero hinanap siya ni Byung-do habang naiwan naman si Lisel kaya wala na siyang ibang alam sa mga sumunod na nangyari. Nakita din ni Gi-chol ang pagdating ni Byung-do sa bar kasama ang mga tauhan. Kakausapin niya sana ito pero inatake siya ng mga alagad nito kaya pinatumban niya ang lahat maging si Byung-do. Pagkatapos pinaamin niya ito at sinabi naman ang lahat na pagdating niya sa lugar hinanap niya ang bata. Natagpuan niya ito sa loob ng banyo subalit pinatay ni Ji-sung. Agaran niyang pinapunta si Kim sa malaking problemang dala nito, dahil anak niya pala ang guro na psychopath na laging nagbibigay sa kanya ng sakit sa ulo. Pero nalaman ni Kim na buhay pa pala ang bata, upang hindi masira ang pangalan niya sa kandidatura siya na mismo ang tumapos sa estudyante. Sa ospital, nagpunta ng banyo si Eugene ngunit nasundan siya doon ni Ji-sung at dinukot. Nang malaman ni Gi-chol ang lahat nagmadali itong umalis pero nabalitaan niya kay Dong-soo na pinakawalan na kagabi ang guro, at nawawala din ngayon si Eugene. Hawak na ngayon si Eugene ni Ji-sung at itinago sa kanyang sekretong silid. Agara namang nagtungo si Gi-chol sa bahay ni Ji-sung para hanapin ito doon pero hindi niya makita. Nadiskubre niya din ang sekretong silid ng bahay nito ngunit wala pa din doon ang bata pero may nakita siyang nakasulat na address. Samantala hinahanap din si Ji-sung ng kanyang ama, itinago niya si Eugene sa loob ng cabinet dahil siguradong papatayin din ito ng kanyang ama pag nakita. Nagulat na lang din si Kim nang makita ang itinatago ng anak, galit na galit siya sa pinaggagawa nito na nakakasira sa pangalan niya habang napapanood ni Eugene ang lahat. Bigla ding may narinig ito sa loob ng cabinet, pero hindi niya natuloy ang pagbukas nang may tumawag sa kanya at agaran ng umalis. Nang bubuksan ni Ji-sung ang cabinet inisprihan siya ni Eugene sa mata para sana tumakas ngunit hindi niya alam ang daan palabas, nagtago na lang ito sa ilalim ng mesa pero nakita siya ni Ji-sung. Dumating na din si Gi-chol sa bahay at hinahanap ang bata, sinubukan namang tumakas ni Eugene ngunit nasugatan ito sa nakakalat na basag na baso dahilan nang malaman ni Gi-chol ang kinaroroonan niya. Bago pa makalapit ang psychopath narinig niya ang pagdating ng guro. Pagpasok ni Gi-chol sa loob na abutan niya doon si Eugene mag-isa na lang. Habang tinutulungan niya ang bata bigla siyang inatake ni Ji-sung pero hindi ito umubra, tinuruan niya ng leksyon ang psychopath ngunit nakaramdam ito ng awa. Iniwan na niya ito para tulungan si Eugene subalit inatake siya ulit ni Ji-sung dahilan ng magkasugat ito sa ulo, hindi na napigilan ni Gi-chol ang sarili. Pinatulog na niya ang psychopath at agaran niya ring isinama si Eugene para dalhin sa ospital kahit nakakaramdam ito ng pagkahilo.
Sa mga oras na iyon nanalo si Kim sa pagkagobernador, pero hindi basta-basta na lang mananahimik si Gi-chol sa mga ginawa nitong kasamaan. Nang pauwi na ang bagong halal matapos ang pagdedeklara ng pagkakapanalo niya, binunggo ni Gi-chol ang sasakyan nila. Balak pa siyang pigilan ng tauhan ni Kim pero pinatulog siya ni Gi-chol sa isang suntok lang. Nagbanta naman si Kim na isa na siyang gobernador ngayon pero binasag nito ang bintana ng sasakyan niya. Dumating din ang mga kapulisan na ikinatuwa ni Kim sa pag-aakalang ligtas na ito. Naroon pala ang mga pulis upang hulihin siya matapos ibunyag ni Dong-soo ang lahat. Inaresto si Kim kabilang ang mga kapulisang kasabwat nito. Sa huli, aalis na si Gi-chol sa nayon para magsimula ulit ng panibagong buhay. Bago ito umalis dinaanan niya si Eugene sa ospital para ibigay ang nakuha niya noong stuffed toy at tuluyan ng nilisan ang nayon. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!